Isa ka ba sa nagsasabi na luto ang laban ni Yumir Marshall? Alam mo, ang dami sa social media hanggang ngayon talaga namang masama ang loob sa pagkatalo po. May mga nagsabi nga naonyok na naman ang Pilipinas. Pero dito po sa video na ito pag-uusapan natin yung katotohanan at yung nagsalita na po kasi itong si Yumir Marshall ng kanyang opinyon at pakiramdam sa kanya pong pagkatalo. Pag-usapan po natin yan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pre, unang-una, i-congratulate muna natin si Yumir Marshall. Qualified siya sa Olympics at a medal is a medal and it's a silver medal, yes, but it is also the only medal of Philippine boxing in the Asian Games. So, kaysa naman sa wala, no? Ang tanong ng mga tao, no? What will happen to his pro career? Sasagutin ko na ngayon yan. Pero ito muna. Ito po yung laban, ano? 29-28 po according to 5 judges to 1. At maraming nagsasabi. Ang sinasabi nila, Sir, round 1 kay Yumir, round 2 dito sa Chinese, at round 3 kay Yumir yan. Pero hindi po yun ang nakita ng mga judges. Ano? At ito po yung inamin ni Yumir Marshall. Bago yan, pakita ko lang muna yung, yung kanyang pinost. Sabi niya dito, no? Maraming salamat sa inyong suporta, mga idol. Hindi man naibigay ang pabor sa atin, pero sa pinaramdam nyo, parang gold ang nakuha ko. Magkita-kita po tayo sa laban ko sa pro, mga idol. Magpapahinga lang ako sandali at syempre sa Paris Olympics. God bless to all EM fans. Ayan, let's go. Yan, nagpahiwatig na po siya, no? Nagpahiwatig siya na meron siyang laban sa pro. So, ito na, sasagutin ko ha. Naluto ba talaga itong si Yumir Marshall? Sige nga, mag-comment nga kayo. Luto o hindi? At gusto ko pong makausap kung ikaw feeling mo luto or feeling mo ay tayo po ay hindi napaboran talaga dito at mali ang desisyon, i-comment mo nga. Kailangan kita dito kasi may tatanong ako sa iyo eh. Okay, so ganito po, no? Una, maliwanag na magpa-pro siya, no? I think baka makaisa pa yan. Pwedeng dalawa, kung maglabang kagad, makalabang kagad siya. Ang tanong light heavyweight na kaya siya lalaban? Eto na. Ito yung tanong ko. So, napanood natin yung laban, napakagandang laban. Talagang napalakas ni Yumir, bago itong laban na ito sa China. Tinalo natin sila sa basketball. Sabi ng mga tao, naku, gagantihan tayo ng China. Bago itong laban ng China, dalawang boksingero po ang pinatulog. Hindi naman literal na nakatulog. No? Pinatumba po ni Yumir Marshall, Thailand at saka Syria, right hook niya. Sabi ko, baka matulog din ito ng China. At unfortunately, hindi po natulog. Parang sabi ni iba, baka yung judges ang nakatulog. Pero ito po, no? First round, maliwanag po na yan po ay kay Yumir. Agree kayo? Agree kayo kay Yumir, no? Round number 2. Dahil nga po nabilangan po si Yumir Marshall, yung first round nabilangan po yung kalaban, round number 2 siyang nabilangan, malamang doon sa China yan. Ang tanong na lang, yung round number 3. Ngayon, ang daming nagsasabi, gaya ko, sasabihin ko na, aminin ko sa inyo, I think round number 3 belongs to Yumir Marshall. Agree ka? Pero napaisip ako, nagtanong ko sa mga coaches, at ito po yung sinabi nila, no? At alam mo, may sa boxing po, sa pro, may kasabihan. Siguro sa amateur ganun din eh. May kasabihan na pag ikaw ang dayo, dapat pabaksakin mo yung kalaban mo. Actually, puro baksak nga yung ginawa ni Yumir Marshall sa kanyang mga kalaban, no? From the quarterfinals to the semis, talagang sinigurado niya ang kanyang panalo. May inamin din si Yumir Marshall, pero hindi sa round number 3. Doon sa live niya po, inamin niya po na medyo napabayaan niya yung round number 2. Dapat talagang dinikdik niya hanggang round number 2. Sana hindi na nangyari ito kahit yung round number 3 ay kumbaga binigay dito sa kalaban. Pero ang tanong, no? Round number 1. Sure na sure tayo na si Yumir, di ba? Sure yan, di ba? Round number 2. Sure na sure tayo din na China yon kasi sa knockdown. Round number 3, ang tanong ko, and be honest with me, sure na ba para sa'yo na si Yumir Marshall ang nanalo ng round number 2? Yes or no? Or merong close fight? Is it a close fight or not? No, answer that question, isipin mo. Ngayon, isipin mo rin kung ikaw isang judge na nasa China
Pagpalagay na natin ikaw ay Chinese judge. Or kahit hindi Chinese judge, hindi ka Pilipino. Tapos nasa China. Nasa China yung laban Chinese. Ang tanong ko sa'yo, pag in-score mo yun, kunwari in-score mo yun sa Chinese boxer, ikaw ba ay makakapagbigay ng dahilan? Or talagang malinaw na si Yumir Marshall? Ngayon, ito po yung nangyari talaga sa round number 3. Sa aking palagay, pabor kay Yumir yan, pero hindi rin po natin maikakaila na meron pong mga tama din yung Chinese boxer. Kumbaga, ang ibig kong sabihin lamang po dito, pagkakatwiranan, pwede pong gawa ng katwiran. Kasi po, subjective po ang pagja-judge ng boxing. Mapa-amateur or mapa-pro. Tama? So, kaya nung tinanong ko yung isang kakilala natin, Sir, sa China yan Tapos close fight. Pag close fight, may dahilan talaga. So pag ganun po, wala na tayong magagawa. Pero ang kasagutan sa tanong nyo, kung naluto ba, masarap ang pagkaluto. Pero may katwiran. May katwiran po at ang maganda kay Yumir Marshall, hindi nga niya minention Kumbaga, ramdam niya na gold ang nakuha niya dahil lahat tayo tingin ay gold. I think parang kay Manny Pacquiao yun, natatandaan nyo, pag natatalo si Manny Pacquiao, tinatawag siyang People's Champ. Now, right now, si Yumir Marshall ay People's Champ. At, ang pinakamahalaga dyan at pinakamasaya, at least, siya po ay makakapunta sa Olympics. Yan naman ang importante dyan So, okay na ba? Huwag na masyado sumama yung loob. At least, nakakuha tayo ng silver, pero sayang talaga. Gold na sana. Malamang sa Olympics na mag-gold yan si Yumir. Good luck and congratulations pa rin, Yumir, at sa mga Pilipino po.